Ako si Henrik Larsen, dating koronel ng hukbong panghimpapawid ng Denmark at sa kasalukuyan ay pinuno ng personal na seguridad ni Reyna Margrethe II. Sa loob ng 30 taon ng paglilingkod sa royal family, nagbantay ako sa kamahalan habang dumadaan sa mga sandstorm sa gitnang silangan sa laban talamang degrees na taglamig sa Greenland at sa mga protesta kung saan sinunog ang mga kotse sa labas ng Amalienborg Palace. Ngunit walang pagkakataon na naramdaman ko ang ganitong kabigat sa aking dibdib. Noong umaga ng Nobyembre 17, nakatayo ako sa isang lihim na conference room sa silong ng Christiansborg Palace. Sa ibabaw ng lumang mesa na gawa sa kahoy na oak ay may isang matingkad na pulang folder lamang. Ang maikling mensahe sa pabalat, opisyal na pagbisita sa Pilipinas, 5 araw. Napakunot noo ako. Pilipinas? Kamahalan? Tanong ko. Hindi sinasadyang lumakas ang boses. Ngumiti ng tipid ang kalihim ng ugnayang panlabas. Oo, General Larsen. May matinding personal na hiling ang kamahalan na personal na dumalo. Agad na lumitaw sa isip ko ang mga larawan. Mga kalye na punong-puno ng traffic, usok at alikabok. Mga habal-habal na sumisingit ng walang pakialam sa batas trapiko. Mga taong ngumingiti sa buong araw kahit mahirap. At ang pinakamasahol, ang mga pamilyang pampulitika na tila may kapangyarihan pa rin sa ibabaw ng konstitusyon sa ika-21 siglo. Lahat ay kabaligtaran ng pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko. Ang aming Denmark ay may isa sa pinakamatandang monarkiya sa Europa mula pa noong taong 936, ngunit pinaunlad namin ito para maging isang democratic monarchy. Ang aming monarka ay isa lamang magandang simbolo, nagbibisikleta siya para bumili sa supermarket. Siya mismo ang nagbubukas ng ilaw para sa Pasko. Mahal siya ng mga tao dahil siya ay katulad namin, hindi dahil siya ay nakatataas sa amin. Ang Pilipinas, sa aking paningin at sa paningin ng karamihan sa mga taga-Europa, ay isang bansa na tila luluhod pa rin sa mga pinuno nito. May matitinding batas laban sa mga pumupuna sa mga makapangyarihang pamilya at may mahahabang seremonya na gumugugol ng malaking pera. Ito ay isang buhay na fossil ng isang sistemang dapat sana ay iniwan na ng modernong mundo sa mga museo. Ilang beses ko nang sinabi sa aking mga kasamahan sa NATO Security Unit, hindi hihigit sa 10 taon, guguho ang sistemang iyan sa Pilipinas. Nagsisimula nang magprotesta ang mga bagong henerasyon doon, nagbago na ang panahon, at ngayon, ang reyna ko, na ipinagkaloob ko ang buhay ko para protektahan, ay pupunta roon para matuto mula sa isang bansa na matagal ko nang hinahamak. Itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ang noo. Pakiramdam ko ay may mabigat na bato na nakadagan sa aking dibdib. Alam ba ng kamahalan na may batas pa rin sa Pilipinas na nagpaparusa ng hanggang 15 taon sa mga pumupuna sa mga pinuno? Tanong ko sa mababang boses. Bumuntong hininga ang kalihim. Alam niya, at labis siyang interesado. Sinabi ng kamahalan na baka nakalimutan na natin ang isang bagay na dating taglay ng Denmark, ngunit nawala na. Napahinto ako sa sinabi niya. Kilala ko ang kamahalan mula pa noong Crown Princess pa siya. Madalas niyang sinasabi sa akin, Henrik, sa tingin mo ba mahal pa rin tayo ng mga taga-Denmark o iginagalang lang nila tayo dahil sa nakaugalian? Hindi ko kailanman nasagot iyon. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking pribadong opisina sa bahay, binuksan ang computer, at tiningnan ang mga impormasyon tungkol sa Pilipinas. Ang unang larawan na lumabas ay ang milyon-milyong tao na nagmamano at yumuyukod sa harap ng imahe ng yumaong minamahal na lider ng bansa. Larawan ng buong bansa na nakaitim ng mahigit 1 taon. Larawan ng mga bata na lumuluhod sa harap ng kanyang larawan. Agad kong isinara ang computer. Nakaramdam ako ng di maipaliwanag na pagkatakot. Kinuha ko ang isang makapal na libro na nabasa ko noong nag-aaral ako ng political science. Sa pahina, 247, nakasulat ang isang monarkiya, institusyon na may kapangyarihan pa rin sa politika sa panahon ng demokrasya ay madalas na humahantong sa hidwaan at pagkahuli sa pag-unlad. Tumango ako. Tama ang libro. Hindi ko alam na ilang araw lang ang lumipas. Itatapon ko ang librong ito sa basurahan at hihingi ako ng tawad dito sa aking isip. Sa umaga ng pag-alis, ang malaking puting eroplano ng Reyna, ang Airbus A330-300, ay nakaparada sa Vongst-F Air Base. Magkatabi ang watawat ng Denmark at watawat ng Pilipinas. Handa akong sumalubong sa kamahalan,
nakasuot ng kumpletong uniforme. Ngumiti ng tipid ang kamahalan at bumulong sa aking tainga. Henrik, huwag kang mag-alala. Hindi ako pupunta para manginsulto. Pupunta ako para hanapin ang isang bagay na baka nakalimutan na natin. Umalis ang eroplano at tiningnan ko sa bintana. Paliit ng paliit ang Copenhagen. Napakabigat ng dibdib ko. Tila lumilipad ako patungo sa isang lupain kung saan baligtad ang lahat. Hindi ko alam na pagkalipas lang ng ilang oras, paglapag ng eroplano sa Enaia Airport, ang pintuan na matagal ko nang isinara sa aking puso ay bubuksan ng dahan-dahan ng isang Pilipino at hindi na ito masasara pa magpakailanman. Lumapag ang eroplano ng Reyna sa Naia bandang 7 p.m. lokal na oras. Lumabas ako ng hagdan ng may pag-iingat ayon sa aking instinct bilang isang sundalo. Agad akong binalot ng init at halumigmig, tila isang basang kumot kahit gabi na. Ang pawis ay tumutulo sa aking sentido. Nakahilera ang mga opisyal ng seremonya ng Pilipinas, nakasuot ng malilinis na puti. Lahat ay nag-abot ng kamay para sa pagmamano at may malalaking ngiti na tila sobra. Napakunot noo ako, hindi ko namalayan. Hindi ba sila napapagod sa pagngiti ng ganyan buong araw? Isip ko. Ang pinuno ng security team ng Pilipinas, si Colonel Vicente Vic Ramos, ay lumapit sa akin. Nagbigay siya ng isang mabilis na mano na may kaunting pagyuko at iniabot ang kamay para makipag-shake hands. Napakakapalagayan ng loob. Maligayang pagdating sa Pilipinas, General Larsen, ang malinaw niyang Ingles, nakakagulat. Tumango ako ng malamig. Salamat. Habang papunta sa bagahe, nakita ko ang isang malaking welcome sign. Ang mensahe ay nakasulat sa malalaking titik na Danish. Varm welcomes till Pilipinas Dronning Margrethe II. Napahinto ako. Walang bansa sa Asya ang kailanman naghanda ng sign sa Danish para sa aming reyna, kahit ang Japan ay Ingles lang ang ginagamit. Ngunit naisip ko pa rin na isa lang itong palabas para pahangain ang mga turista. Ang mahabang convoy ng mga itim na Toyota Alphard ay umalis sa paliparan. Sumakay ako sa unang kotse, katabi ng driver, para tingnan ang ruta ayon sa protocol. Paglabas namin sa expressway, bumuhos ang ulan, tila gumuho ang langit. Tigil na tigil ang traffic ng ilang kilometro. Napabuntong hininga ako ng malakas. Ito ang pinakakinakatakutan ko. Bulong ko sa Danish. Ang driver, isang pulis trapiko na may ranggong inspektor, ay ngumiti. Normal lang po ang baha at traffic sa Maynila, sir. Pero huwag kang mag-alala, makakarating din tayo sa hotel. Nakangiti pa rin siya kahit halos kalahating oras na kaming hindi gumagalaw. Tumingin ako sa labas. Isang habal-habal ang huminto sa tabi namin. Ang driver nito ay nagtanggal ng raincoat, nagbukas ng backpack at kumuha ng isang kahon ng pork barbecue at kanin para hatiin sa pulis na nagmamando sa traffic. Masayang tinanggap ng pulis iyon at lumapit sa bintana ko. Gutom na po ba kayo, General? Mainit na barbecue po ito. Natigilan ako. Hindi kailanman lalakad ang isang pulis sa Copenhagen para magbigay ng pagkain sa isang VIP car na naipit sa gitna ng kalye. Nag-angat ako ng kamay at tumanggi. Hindi, salamat. Ngunit sa loob ko, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Bakit naghahati ng pagkain ang mga tao sa gitna ng matinding traffic? Bakit walang bumubusina? Bakit walang nagmumura? Pagkalipas ng halos isang oras, umusad din ang convoy. Nakaratnang kami sa Mandarin Hotel bandang hating gabi. Natapos ko na ang pag-inspeksyon sa seguridad sa suite ng Reyna. Bago ako lumabas ng silid, bumulong ang kamahalan. Henrik, hindi ka makakatulog ngayong gabi dahil sa traffic, hindi ba? Ngumiti ako ng pilit. Humihingi po ako ng paumanhin, kamahalan. Naisip ko po na mas maganda sana ang sistema ng trapiko sa Maynila. Mahinang tumawa ang Reyna. Minsan, ang kaguluhan sa labas ay nagtatago ng kapayapaan sa loob. Subukan mong obserbahan, Henrik. Nagbigay ako ng mano at umalis. Ngunit ang kanyang sinabi ay nanatili sa isip ko buong gabi. Kinabukasan, ang orihinal na schedule ay isang pagbisita sa Malacañang Palace bandang 10 a.m. Ngunit 8:30 a.m., lumapit sa akin ang personal na kalihim ng Reyna na may mukhang gulat. Nagbago po ang isip ng kamahalan. Anong pagbabago? Gusto niyang pumunta sa Benguet ngayon din. Halos matumba ako. Benguet? Ngayon? Nang walang paunang abiso? Ito ang bangungot ng bawat security chief sa mundo. Mabilis akong nakipag-ugnayan sa Filipino team. Si Colonel Vic, nakasabay ko lang nalaman ang balita, ay ngumiti ng malawak.
Ayos lang sir. Kung kailan gusto ng kamahalan pumunta, dadalhin namin siya agad. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Pero paano ang seguridad? Handa na ba ang helicopter? Ligtas ba ang ruta? Mahina siyang tumawa. General, ito ang Pilipinas. Kung saan nais pumunta ng mahal na reyna, gagawin ng mga tao na ligtas yan. Akala ko nagbibiro siya, ngunit pagkalipas ng 2 oras, 2 helicopter ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas ang nakaparada sa tarmac ng Villamor Air Base. May isa pang C-130 na handang lumipad patungong Baguio. May 30 karagdagang Filipino security personnel ang dumating nang hindi nagrereklamo. Nakatayo ako roon, tulala. Sa Denmark, kung biglang magbabago ng plano ang reyna, aabutin ng hindi bababa sa 3 araw ang koordinasyon. Umalis ang eroplano mula sa Villamor bandang 11:47 AM. Habang lumilipad, sinabi sa akin ng reyna sa isang mahina ngunit matibay na boses, "Henrik, naisip mo ba kung bakit ang ating monarchy ay nakaligtas sa loob ng 1,000 taon, samantalang marami sa Europa ang naglaho na?" Tumahimik ako dahil hindi ko pa ito naisip. Tumingin ang reyna sa labas ng bintana, ang puting ulap ay lumilipad sa gilid ng pakpak ng eroplano. Siguro ang sagot ay wala sa Copenhagen. Baka narito sa lupaing ito na matagal nating binaliwala. Lumapag ang eroplano sa Baguio Airport bandang 1:05 PM. Patuloy ang ambon. Isang van lang ang naghihintay. Walang mahabang convoy, walang police escort, walang pagsasara ng kalsada. May isang matandang lalaki na may puting buhok ang nakatayo, may hawak na puting payong. Nagbigay siya ng mano at nagsalita sa Danish na hindi masyadong malinaw ang bigkas. Maligayang pagdating sa Benguet, kamahalan. Tiningnan ko ang kanyang mukha at pakiramdam ko ay bumabaligtad ang mundo. Dahil ang matandang lalaking iyon ay isang dating sundalo ng Filipino Royal Guard na nagsanay sa Denmark 50 taon na ang nakalipas. At ngayon, naghihintay siya para salubungin ang reyna ko, may isang payong lang at ang pinakamainit na ngiti na nakita ko sa buhay ko. Hindi ko pa alam na ito ang simula ng pagbaligtad ng lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob lang ng ilang oras. Ang lumang van ay dumaan sa ulan sa mapulang kalsada. Walang bulletproof, walang escort, walang sumusunod na kotse. Ang driver lang ay si Lolo Ruben, 70-something, na may kumikinang nangipin na ginto sa tuwing tumitingin sa rearview mirror. Tiningnan ko ang mapa sa tablet. Ang destinasyon ay Purok Liwanag sa Bukid, isang maliit na baryo na wala man lang sa normal na bersyon ng Google Maps. Saan tayo pupunta? Tanong ko kay Colonel Vic. Nakasama namin sa kotse. Titingnan ang isang community project po, maikli niyang sagot, at bumaling para makipag-usap kay Lolo Ruben sa isang malakas na lokal na dialekto. Lalong lumakas ang ulan. Ang kalsada ay naging isang mapulang ilog. Nanginginig ang van, kaya kailangang hawakan ng kamahalan ang gilid ng upuan. Ako'y mag-uutos na sana na huminto, ngunit itinaas ng reyna ang kanyang kamay para pigilan ako. Hayaan mo na, Henrik. Gusto kong makita ang totoo. Pagkalipas ng 45 minuto, huminto ang kotse sa harap ng isang malaking bahay na gawa sa kahoy na kataas. Ang karatula, nakasulat sa kamay, ay nagsasabing, "Sentro ng pag-aaral ng bayanihan sa Bukid, Purok Liwanag sa Bukid." Walang ribbon cutting, walang stage, walang watawat. Mayroon lang mga batang mag-aaral, nakasuot ng puti at asul na nakahilera sa ulan. Nagbigay sila ng mano ng sabay-sabay at umawit ng isang patriotikong kanta sa malinaw na boses sa gitna ng ulan. Nakatayo ako ng tahimik. Wala akong nakitang kahit isang bata sa Denmark na nakatayo sa ulan para kantahin ang pambansang awit para sa reyna. Ang village elder na nagngangalang Nanay Rosa, 60-something, ay lumapit sa kamahalan. Nagtanggal siya ng kanyang lumang tsinelas, inilapag sa tabi at lumuhod sa putik, nag-abot ng isang wreath ng sampagita na nabasa ng ulan sa ibabaw ng kanyang ulo. Mabilis na lumuhod ang reyna at itinaas ang kamay ni Nanay Rosa. "Huwag kang lumuhod, tumayo ka." Umiyak si Nanay Rosa. "Nangako po ako sa yumaong pinuno namin na kung makikita ko ang isang reyna mula sa ibang bansa, luluhod ako para ipakita sa kanya kung gaano namin kamahal ang aming mga pinuno." Ang salitang yumaong pinuno ay nagpakilabot sa akin. Alam kong ang tinutukoy niya ay ang revered former president na pinagmulan ng proyekto. Dinala kami ni Nanay Rosa na naglalakad sa putik patungo sa palayan. Tuloy pa rin ang ulan. Kumuha siya ng isang salakot mula sa isang tumpok ng dayami at iniabot sa reyna. "Kamahalan,
Kapag nagtatrabaho sa bukid, kailangan ninyo ng salakot para hindi kayo mainitan o maulanan. Aalis na sana ako para pigilan ang Reyna, ngunit kinuha niya ang salakot at isinuot ng walang pag-aalinlangan. Ang larawan ng kanyang light blue dress at ang cream-colored salakot ay nagpatulala sa lahat sa Danish delegation kasama ako. Tumawa si Nanay Rosa. Ang ganda, tila isang prinsesa sa kwento. Pagkatapos, dinala niya kami sa palayan. Tumakbo ang mga bata at sumigaw. Nandyan na ang kalabaw. 4 na kalabaw ang dinala ng mga bata para hawakan ng Reyna ang araro. Ngumiti ang Reyna at hinawakan ang araro. Ang kamay na dating humahawak ng paintbrush ay ngayon ay humahawak ng araro sa putik. Nakatayo ako sa gilid ng palayan, kinakabahan. Kung lalabas ang larawang ito, ang European media ay maglalathala ng headline, Danish Queen, niloko para maging magsasaka sa third world country. Ngunit ang nangyari pagkatapos ay nagpahinto sa aking paghinga. Lahat ng mga tao sa paligid ng palayan, bata man o matanda, ay sabay-sabay na lumuhod sa putik. Itinaas nila ang kanilang kamay para magbigay galang sa Reyna, na nakatayo, nakasuot ng salakot at may hawak na araro. Walang nag-utos, walang seremonya, walang live camera. Ang tanging tunog ay ang ulan at ang paghikbi ni Nanay Rosa. Salamat po at nakita ninyo ang totoo naming buhay kamahalan. Bumaling ang Reyna at tiningnan ako. Namumula ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa isang mahinang Danish na ako lang ang nakarinig. Henrik, nakita mo ba? Ito ang bagay na wala na tayo sa Denmark. Nakatayo ako ng tahimik. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng pinakamabigat na katotohanan sa buhay ko. Bandang 3 p.m., tumigil ang ulan. Dinala kami ng mga tao sa community center. May isang batang lalaki, hindi hihigit sa 10 taong gulang, ang lumapit sa akin at nagbigay ng isang sketchbook. Sa larawan ay ang Filipino leader na nakasuot ng pangmagsasaka, may hawak na araro. Sa tabi niya ay ang isang white-haired queen na nakasuot ng blue coat at salakot na kangiti. Ang batang lalaki ay nagsalita ng nanginginig ang boses. Para po sa Reyna ng Denmark, ngayon po, para siyang tatay namin. Kinuha ko ang sketchbook na nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nang gabing iyon, kumain kami sa gazebo. Ang pagkain ay kanin, adobo, pinakbet at Bicol Express. Walang kutsilyo o tinidor, kutsara at kamay lang. Si Nanay Rosa mismo ang naghain ng Bicol Express sa Reyna at umupo sa tabi niya, hindi natatakot sa kanyang ranggo. Ikinuwento niya na bago ang taong 1995, tuyo ang baryo na ito kaya umalis na ang mga tao. Hanggang sa personal na dumating ang yumaong pinuno, nakaupo at nakikipag-usap sa mga tao sa ilalim ng punong mangga at nagturo sa kanila na magtanim. Sabi niya, "Huwag kayong yumaman sa lungsod, yumaman kayo sa inyong bayan." Muling umiyak si Nanay Rosa. Ngayon, ang Reyna mula sa malayo ay dumating para makita kami. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kami kasaya. Tahimik ang Reyna sa lahat ng oras. Hinawakan niya ng dahan-dahan ang sketchbook ng bata. Nang gabing iyon, habang pabalik sa hotel sa Baguio, isang pangungusap lang ang sinabi sa akin ng Reyna. "Henrik, bukas, maaari mo ba akong ayusin para makipagkita sa kasalukuyang pinuno ng bansa ng personal?" Sumagot ako ng hindi nag-iisip, "Opo, kamahalan." Dahil ng gabing iyon, lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng 58 taon ay hinugasan ng ulan sa Benguet. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, baka ang tinatawag nating modernity sa Denmark ay isang walang laman na balat lang, samantalang ang tinatawag nating backwardness dito ay punong-puno ng init at lalim sa puso, higit pa sa naramdaman ko kailanman. At hindi ko pa alam na ito ay simula pa lang. Ang simula ng isang pangyayari kung saan gagawin ng Reyna ng Denmark ang isang bagay na magpapatulala sa European royal families at magpapaluhod sa akin sa lupa ng Pilipinas ng may tunay na paggalang sa unang pagkakataon sa buhay ko. Sa umaga ng 3 araw ng pagbisita, nagising ako bandang 5 a.m. Tumunog ang satellite phone mula sa Copenhagen nang walang babala. Ang personal assistant ng Reyna ay tumawag na nanginginig ang boses. "General Larsen, may malubhang problema." Mahigpit kong hinawakan ang telepono. "Sabihin mo." Ang Radical Party ay nagsumite ng mosyon sa Parliament para magkaroon ng referendum na wakasan ang monarkiya sa susunod na taon. Ang dahilan ay, ang institusyon ay pasanin sa budget at salungat sa mga modernong halaga. Ngayon, mayroon na silang halos 60% na suporta batay sa huling poll. Nahulog ang puso ko.
Ang Danish monarchy ay tumagal mula pa noong taong 936, dumaan sa mga digmaan, sa Nazi occupation, at sa maraming pagbabago sa konstitusyon. Ngunit ngayon, malapit na itong iboto ng sarili nitong mamamayan para mawala sa kasaysayan. Paano ang media? Nag-aalab, sir. BBC, Reuters, lahat ng ahensya ay naghihintay ng mga larawan ng pagbisita sa Pilipinas. Kung hindi maganda ang larawan, kung tila natututo ang reyna natin mula sa isang backward system, magiging gasolina iyon para sa mga kalaban. Ibaba ko ang telepono at nakatayo ako ng tahimik sa harap ng silid ng reyna. Pakiramdam ko ay bitbit ko ang bigat ng 1,000 taong royal throne sa aking balikat. 8 a.m. Tinawag ako ng reyna para sa isang pribadong pagpupulong. Nakaupo siya sa gilid ng veranda ng hotel sa Baguio. Tanaw ang umaagos na ilog Agno. Henrik, alam mo na ba ang balita? Tumingin siya sa malayo. Kung hindi na kailangan ng Denmark ng monarchy, handa akong talikdan ang trono. Agad akong lumuhod. Hinihiling ko po ang inyong tawad, kamahalan. Hindi po iyon maaaring mangyari. Itinaas niya ang kanyang kamay para patayuin ako at kinuha ang salakot na ibinigay ni Nanay Rosa kahapon, inilapag sa mesa. Ngunit kung mahal pa rin tayo ng mga tao, kailangan nating patunayan sa kanila na may halaga pa rin tayo. Hindi lang bilang isang simbolo, kundi bilang isang taong handang magsakripisyo para sa kanila. Nagpatuloy siya sa pinakamatibay na boses na narinig ko kailanman. Ngayon, pupunta tayo para makipagkita sa kasalukuyang pinuno ng bansa at gagawin ko ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinumang reyna ng Denmark. Hindi ako nangahas magtanong kung ano iyon. Tanghali, dinala kami ng royal helicopter sa mountain retreat. Malamig ang hangin at maulap. Ang simple, puting residence na gawa sa kahoy ay nakatayo sa gitna ng namumukadkad na mga bulaklak, walang pulang karpet, walang brass band. Mayroon lang mga katutubong taga-Cordillera at Igorot na naghihintay, nakasuot ng makukulay na tradisyonal na kasuotan. Lahat sila ay nagbigay ng mano nang sabay-sabay paglabas ng reyna mula sa helicopter. Ang pinuno ng bansa ay naghihintay sa harap ng residence, nakasuot ng malinis na puting uniforme ng Navy. Yumuko ang reyna, mas mababa kaysa normal, at nagsalita sa isang malinaw na Tagalog na ikinagulat ko. Dumating ako bilang isang estudyante. Hinihiling ko na turuan ninyo ako, kamahalan. Ngumiti ang pinuno at sumagot sa Ingles na may mainit na Filipino accent. We are all students of our people, Your Majesty. Pagkatapos, dinala niya ang reyna sa garden. Itinuro niya ang bawat halaman na siya mismo ang nagtanim. Ikinuwento niya ang kanyang pagbisita sa mga katutubo sa pinakamalakas na ulan at kung paano siya naipit sa putik kasama ng mga tao sa loob ng 3 oras. Ang reyna ay nakinig ng mataman. Hinawakan niya ang mga talulot ng bulaklak ng dahan-dahan. Pagkatapos, nagtanong siya ng isang katanungan na halos nagpatigil sa aking puso. Paano ninyo nagawang mahalin kayo ng mga tao ng ganoon samantalang ang royal family ko ay malapit ng iwanan ng sarili nitong mamamayan? Huminto sa paglalakad ang pinuno. Tiningnan niya ang mga bundok na nababalutan ng ulap at sinabi ang isang pangungusap na hindi ko kailanman malilimutan dahil hindi kami kailanman na malagi sa itaas ng mga tao. Naglalakad kami pababa sa ilalim ng kanilang mga paa para sa isang araw itataas nila kami sa kanilang balikat ng may kusang loob. Natahimik ang reyna ng matagal, namumula ang kanyang mga mata. Nang gabing iyon, nakaupo kami sa sala na gawa sa nara. Walang media, walang kamera, ang 2 royal figures lang at ako. Kinuha ng pinuno ang isang salakot mula sa basket, isang salakot na ginawa mismo ng mga katutubo at isinuot sa reyna. Ito ang korona ng mga Pilipino. Hindi ginto, kundi ang pagmamahal ng mga tao. Yumuko ang reyna para tanggapin ang salakot, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Bago kami umalis, sinabi ng pinuno ng bansa ang huling pangungusap sa reyna. Kung mahal pa rin kayo ng mga taga-Denmark, ipakita ninyo sa kanila na handa kayo na isakripisyo ang lahat para sa kanila, katulad ng ginagawa namin dito araw-araw. Habang pabalik sa Baguio sakay ng helicopter, nakaupo ang reyna ng tahimik. Mahigpit niyang hinawakan ang salakot at bumulong sa akin. Henrik, bukas, gagawin natin ang isang bagay na hindi pa nakikita ng mundo at kailangan mong tulungan ako. Nagbigay ako ng mano. Ngunit alam ko sa puso ko na bukas ang araw kung kailan magbabago ang Danish monarchy magpakailanman at ako kasama. Sa umaga ng ika-4 na araw,
ang pinakamalakas na ulan sa loob ng isang linggo. Madilim ang langit, tila 6 p.m. Ang orihinal na schedule ay isang pagbisita sa isang paaralan sa Baguio City. Ngunit 7 a.m., tinawag ako ng Reyna sa kanyang royal quarters sa tuktok ng hotel. Nakatayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa walang tigil na ulan. Ang salakot na bigay ng pinuno ng bansa kahapon ay nakapatong sa isang Nara table sa tabi niya. "Henrik, babalik tayo sa purok liwanag sa bukid ngayon," sabi niya. Natigilan ako. "Kamahalan, napakalakas po ng ulan, napakadalulas ng kalsada." Bumaling ang Reyna at tiningnan ako. Napakatibay ng kanyang mga mata kaya hindi ako nangahas na salungatin siya. Gusto kong makita ng mga tao na ang Reyna mula sa Denmark ay hindi takot sa ulan. Agad kong naintindihan kung ano ang ginagawa niya. Ginagawa niya ang sinabi ng pinuno ng bansa kahapon. Ipakita sa mga tao na handa tayong isakripisyo ang lahat para sa kanila. 8:20 a.m., ang parehong van ay umalis sa hotel. Walang escort, walang police blockade. Isang van lang at ang helicopter na umiikot sa itaas ng ulap dahil napakalakas ng ulan para lumipad ng mababa. Sa daan, madulas ang kalsada kaya nagpapaikot-ikot ang van. Ang driver, si Lolo Ruben, ay pinagpapawisan. "Kung umabot tayo sa punto na hindi na kaya ng kotse, lalakad ako," sabi ng Reyna. Halos matumba ako. Ang 82 taong gulang na Reyna ng Denmark ay maglalakad sa putik sa walang tigil na ulan. 9:45 a.m. Tigil na tigil ang kotse sa harap ng pasukan ng baryo. Bumabaha at humaharang sa kalsada ang rumaragasang tubig baha. Hindi na talaga kaya ng kotse. Bumaling sa Reyna si Lolo Ruben na may mukhang gulat. "Lakad na lang po ang tanging paraan, kamahalan." Tumango ang Reyna at kinuha ang salakot. Isinuot niya ito. Mabilis akong bumaba para magbukas ng payong para sa kanya, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay. "Huwag nang magpayong, Henrik. Kailangan nating mabasa katulad ng mga tao ngayon." Agad siyang bumaba ng kotse. Ang kanyang puting sapatos na may mataas na takong ay lumubog sa putik, halos lampasan ang kanyang bukong-bukong. Napakalakas ng ulan kaya halos hindi ko na makita ang daan. Ang mga tao sa baryo na nakakita sa kanya ay tumakbo palabas ng kanilang mga bahay. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang white-haired queen mula sa ibang bansa ay naglalakad sa ulan, naglalakad sa putik papasok sa baryo. Tumakbo palabas si Nanay Rosa, walang tsinelas. Ang kanyang luha ay humalo sa ulan. "Kamahalan, totoo po ba? Dumating po kayo?" Ngumiti ang Reyna. Iniabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang kamay ni Nanay Rosa na puno ng putik. "Nangako ako na babalik ako." At naglakad siya ng diretsyo sa palayan na binabaha. Daan-daang tao ang sumunod sa kanya. Walang sinuman ang may hawak ng payong para sa kanya. Tinanggal ng Reyna ang kanyang sapatos na puno ng putik, itinapon, at naglakad ng walang sapin sa palayan, at lumuhod siya sa gitna ng palayan na umaabot ang baha sa kanyang tuhod. Lahat ng Danish delegation, kasama ako, ay natulala. Ang Reyna ng Denmark ay lumuluhod sa gitna ng putikan sa harap ng mga Pilipinong magsasaka. Kinuha niya ang putik gamit ang dalawang kamay at nagsalita sa isang malinaw na Tagalog na nagpatahimik sa lahat. "Dumating ako ngayon para matuto sa inyo kung ano ang tunay na kaligayahan. Inakala namin na ang hige ng Denmark ang pinakamahusay, ngunit ang tunay na hige ay kapag ang mga tao at ang kanilang pinuno ay handang mabasa ng magkasama sa pinakamalakas na ulan." Umiyak ang buong baryo. Lumuhod si Nanay Rosa sa tabi ng Reyna, niyakap siya ng mahigpit, hanggang sa napuno ng putik ang light blue dress ng Reyna. Ang batang lalaki na nagbigay ng larawan ay tumakbo sa Reyna, nag-abot ng isang bagong salakot na gawa sa hinabing himaymay. "Ang inyo pong damit ay nasira. Gumawa po ako ng bago." Kinuha ng Reyna ang salakot at isinuot, at yumuko para halikan ang noo ng bata ng dahan-dahan. Ang larawan ay nakunan ng mga tao gamit ang kanilang mga cellphone at mabilis na ipinasa. 10 a.m. Ang larawan ng Reyna ng Denmark na nakaluhod sa putikan, nakasuot ng salakot, at niyayakap ang isang Pilipinong elder ay na-post sa social media sa buong mundo. Danish Queen in PH ay nag-trend bilang number 1 sa buong mundo. Sumunod ang Salakot Queen bilang number 2. Ang Danish media na naghanda para manira ay natulala. Sa halip na isang larawan ng Reyna na natututo mula sa isang backward system, ito ay naging larawan ng isang Reyna na nagtalikod sa karangalan para sa mahihirap na tao. Tanghali, ang mga poll sa Denmark ay nagbago.
Ang mga anti-monarchy na nangunguna sa 5.08% ay naging pro-monarchy na nangunguna sa 72% sa magdamag. Agad na naglabas ng pahayag ang Radical Party na binawi ang mosyon. Nakita namin na ang monarchy ay nananatiling puso ng mga tao. Nakatayo ako. Tiningnan ang aking telepono na nanginginig ang mga kamay. Umiyak ako nang hindi ko namalayan. Bumaling ang reyna at tiningnan ako mula sa gitna ng palayan. Ngumiti siya ng pinakamalawak na nakita ko sa loob ng 30 taon. Henrik, nakikita mo ba? Minsan, ang pagluhod ay hindi pagsuko, kundi pag-angat sa sarili mo sa pinakamataas. Lumuhod ako sa putik, sa tabi niya. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na lumuhod ako sa harap ng sinuman bukod sa reyna ko. Ngunit sa pagkakataong ito, lumuhod ako sa harap ng lupa ng Pilipinas at sa harap ng katotohanan na matagal ko nang tinanggihan. Tuloy pa rin ang ulan, ngunit ang puso ko ay naging pinakamainit sa buhay ko. 3 p.m, parehong araw. Tuloy pa rin ang ulan ng walang awa. Ngunit ang balita mula sa Copenhagen ay dumating na tila isang buhawi. Ang aking satellite phone ay walang tigil sa pag-vibrate. Mensahe mula sa punong ministro ng Denmark. Iniligtas ng reyna ang throne. Pakiusap, umuwi agad. Naghihintay ang mga tao. Mensahe mula sa Amalienborg Palace. Ang lahat ng kalye sa Copenhagen ay punong-puno ng mga watawat at pulang tulips. Umiiyak ang mga tao at kinakanta ang national anthem sa buong lungsod. Mensahe mula sa BBC. Ang larawan ng Danish Queen na nakaluhod sa putikan sa Pilipinas ay naging historical image of the 21st century. Nakatayo ako sa palayan na binabaha hanggang tuhod. Binasa ko ang mga mensaheng ito sa reyna isa-isa. Nakikinig siya ng tahimik at bumulong. Nagsisimula pa lang tayo, Henrik. Bumaling siya sa mga tao na nakatayo sa ulan sa paligid niya at nagsalita muli sa Tagalog. Nangangako ako sa inyo na ang natutunan ko rito, dadalhin ko pabalik para maramdaman ng lahat ng taga-Denmark. Tumahimik ang mga tao at muling lumuhod si Nanay Rosa. Sa pagkakataong ito, sumunod ang lahat. Hindi na pagluhod sa reyna ng Denmark, kundi pagluhod sa pag-ibig na naglakbay sa karagatan. Nang gabing iyon, lumipad kami pabalik sa Maynila sakay ng helicopter. Habang lumilipad, sumulat ang reyna ng isang maikling liham sa kanyang kamay. Sumilip ako sa nilalaman. Ang pinakadakilang monarchy ay hindi sinusukat sa gintong korona, kundi kung handa itong tanggalin ang koronang iyon para isuot ang korona na mula sa puso ng mga tao. Lumapag ang eroplano sa NAIA Airport bandang 7:40 p.m. Inakala kong normal na pagsalubong lang ang makikita ko. Ngunit ang nakita ko ay nagpahinto sa aking paghinga. Ang buong NAIA terminal ay patay ang lahat ng ilaw. Ang tanging liwanag ay ang milyon-milyong kandila na hawak ng mga empleyado at ordinaryong mamamayan. Lahat sila ay nakahilera mula sa pintuan ng eroplano hanggang sa labasan. Nagbigay sila ng mano ng sabay-sabay. Walang sign, walang bulaklak. Ang tanging maririnig ay ang patriotic song na umaalingaw-ngaw sa buong terminal. Bumaling ako at tiningnan ang reyna. Umiiyak siya. Lumapit sa akin si Colonel Vic. Nagbigay siya ng mano at bumulong. Alam na po ng mga kapatid naming Pilipino ang balita. Gusto nilang sabihin sa reyna na hindi na siya bisita. Kapatid na namin siya. Bumaba ang reyna ng hagdan ng eroplano, paunti-unti. Ang kanyang mga paa na may bakas ng putik mula sa benggit ay walang sapin. Nagbigay siya ng mano pabalik sa lahat ng naghihintay. Habang papunta sa hotel, sinabi sa akin ng reyna, Henrik, pakiusap, makipag-ugnayan ka sa palace. Sabihin mo na hindi tayo babalik sa Denmark bukas. Mananatili tayo ng 2 araw pa dahil may kailangan pa tayong gawin. Nagtanong ako ng naguguluhan, ano pa po iyon, kamahalan? Ngumiti siya. Kinuha niya ang salakot at isinuot. Pupunta tayo para magbigay galang sa National Shrine ng yumaong pinuno at gagawin natin iyon ng walang sapin sa paa. Katulad ng ginawa niya noong bumisita siya sa mga tao. Umiyak ako nang hindi ko namalayan. Nang gabing iyon, sumulat ako ng isang liham ng pagbibitiw bilang security chief. At sumulat ako ng isang bagong liham, humihingi ng pahintulot na maglingkod sa Filipino royal family bilang isang foreign volunteer. Hindi ko alam kung kanino mapupunta ang liham na iyon, ngunit alam ko na handa akong tanggalin ang Danish uniform at isuot ang pangmagsasaka na damit ng Pilipino kung iyon ang kailangan ng 2 royal figures. Sa umaga ng ika-5 araw, tumigil ang ulan. Maliwanag ang langit. Naglakad ang reyna ng walang sapin sa paa mula sa hotel patungo sa National Shrine, isang 7 kilometer na lakad.
Daan-daang libong tao ang sumunod sa kanya. Walang nag-utos, walang pumilit. Naglakad ako sa tabi niya, walang sapin din sa paa. Ang putik mula sa benggit ay nakakabit pa rin sa ilalim ng aking mga talampakan. Sa daan, isang bata ang tumakbo sa Reyna, nag-abot ng isang puting lotus flower. Para po sa Reyna na nagmamahal sa mga tao, katulad ng aming tatay, kinuha ng Reyna ang bulaklak at hinalikan muli ang bata. Ang larawan ay live na na-broadcast sa buong mundo. Sa Denmark, milyon-milyong tao ang nagtipon sa harap ng Amalienborg Palace. May hawak silang mga sign na nagsasabing mahal namin kayo, katulad ng pagmamahal ng mga Pilipino sa kanilang pinuno. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang watawat ng Pilipinas ay itinaas sa tabi ng watawat ng Denmark ng mga taga-Denmark mismo. Nakatayo ako, tiningnan ang larawang iyon sa telepono at bumaling para tingnan ang Reyna na naglalakad ng walang sapin para magbigay galang sa National Shrine. Naintindihan ko na kung bakit nakaligtas ang Filipino leadership, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pag-ibig na mas dakila kaysa anumang kapangyarihan. At ngayon, natanggap na rin ng Danish monarchy ang parehong pag-ibig mula sa lupaing matagal naming hinamak. Nagbigay ako ng mano sa lupa ng Pilipinas sa aking isip at sumunod sa kanya nang walang sapin sa paa, nang may pusong punong-puno. Dahil mula ngayon, hindi na lang ako isang taga-Denmark. Ako ay isang tao na muling ipinanganak sa lupaing tinatawag na Pilipinas. Sa ika-6 na araw ng pagbisita, naglakad ang Reyna nang walang sapin sa mga puting marble stairs ng shrine. Nakasuot siya ng puting Filipiniana dress. Sa kanyang ulo, walang gintong korona. Sa lakot lang, natuyo na ang putik. Sumunod ako sa kanyang likuran. Ang Danish uniform na dati kong ipinagmamalaki ay nakatiklop na sa bagahe. Nakasuot ako ng asul na barong Tagalog at slacks, katulad ng isang tao mula sa purok liwanag sa bukid. Sa loob ng kapilya, tahimik. Ang tanging maririnig ay ang ulan na tumatama sa stained glass roof. Lumuhod ang Reyna sa harap ng memorial ng yumaong pinuno at yumuko ng 3 beses. Ang kanyang noo ay dumikit sa malamig na marble floor. Nakatayo ako, na may luhang umaapaw. Ang Reyna ng Denmark ay nagbibigay galang sa Filipino leader sa pinakamababang posisyon na nagawa ng isang European royal. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsalita sa Tagalog, mabagal ngunit malinaw ang bawat salita. Inakala ko na ang Denmark ang pinakamasayang bansa sa mundo. Ngunit natuklasan ko na ang tunay na kaligayahan ay wala sa pera o matataas na gusali. Ito ay nasa puso ng mga tao na nagmamahal sa kanilang pinuno at ng isang pinuno na nagmamahal sa kanyang mga tao ng higit sa sarili niyang buhay. Dumating ako ngayon para humingi ng pagpapala sa inyo, para magkaroon din ng ganoong pag-ibig ang Denmark kahit isang bahagi lang ng ibinigay ninyo sa mga Pilipino. Nananatili siyang tahimik ng matagal hanggang sa marinig ko ang ulan at ang kanyang sariling hikbi. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo, tinanggal ang salakot, inilagay sa harap ng memorial at nagpaalam. Nang tumayo siya, nakita ko ang kanyang pinakatahimik na mukha sa loob ng ilang dekada. Habang papalabas ng kapilya, huminto siya sa harap ng National Hero statue at bumulong sa akin. Henrik, alam mo ba kung bakit napakaganda ng estatwang ito? Umiling ako. Dahil hindi ito ngumingiti ng iba sa mayaman o sa mahirap. Ngumingiti ito sa lahat ng pantay-pantay. Iyan ang kailangan nating matutunan. Nang gabing iyon, bumalik kami sa Mandarin Hotel, ngunit hindi para magpahinga. Nagpatawag ang Reyna ng isang emergency meeting. Kami lang ni Colonel Vic at 2 Filipino aides ang nandoon. Inilagay niya ang salakot sa gitna ng mesa at nagsalita sa isang matibay na boses. Bukas, bago tayo bumalik sa Denmark, magpapahayag ako sa Naia Airport at sasabihin ko ang isang pangungusap na hindi pa nasasabi ng sinumang European royal. Nagtanong ako ng nanginginig. Ano pong pangungusap iyon? Tiningnan niya ako ng diretsyo. Sasabihin ko na hindi na ako karapat-dapat isuot ang gintong korona dahil natagpuan ko na ang tunay na korona. Ang korona mula sa puso ng mga Pilipino. At tatanggalin ko ang Danish crown sa harap ng global media at isusuot ko lang ang salakot na ito. Agad akong lumuhod. Kamahalan, iyon po ay magpapatingin sa Danish monarchy na parang natalo. Itinaas niya ang kanyang kamay para patayuin ako at ngumiti. Hindi, Henrik. Iyon ang magpapabuhay muli sa ating 1,000 taong monarchy sa loob lang ng isang araw. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Umupo ako
at sumulat ng liham sa aking anak sa Denmark. Anak, tinuruan kita na ang lakas ay ang pagiging matigas, ang pagtayo ng tuwid. Ngunit ngayon, natutunan ko na ang tunay na lakas ay ang pagpayag na yumuko para makatayo ang iba. Sa huling umaga, walang pulang karpet, walang orkestra sa Eneia Airport. Daang libong tao ang naghihintay, may hawak na watawat ng Denmark na nakatali sa watawat ng Pilipinas. Naglakad ang reyna, walang sapin sa paa, nakasuot ng puting Filipiniana, sa kanyang ulo, ang lumang salakot. Tumayo siya sa harap ng microphone, tumingin ng diretso sa mga kamera na nagla-live broadcast sa buong mundo at nagsalita sa Danish. Minamahal na mga taga-Denmark, inakala ko na tayo ang pinaka-perpektong bansa. Ngunit ang 5 araw sa Pilipinas ay nagturo sa akin na ang tunay na perpekto ay kapag ang pinuno ay nagpapakumbaba para maging kapantay ng mga tao. Pagkatapos, nagpalit siya sa Tagalog. Salamat Pilipinas. Salamat sa pagturo sa akin na ang tunay na korona ay wala sa ulo, kundi nakatago sa puso ng bawat mamamayan. Mula ngayon, hindi ko na isusuot ang gintong korona. Isusuot ko lang ang salakot na ito para laging paalalahanan ang sarili ko na ang tunay na kadakilaan ay ang pagiging ordinaryong tao para sa mga mamamayan. Itinaas niya ang salakot sa ibabaw ng kanyang ulo at isinuot ng may dignidad. Umiyak ang mga tao sa buong airport. Ang sigaw ng mabuhay ang reyna ay umalingaw-ngaw. Nakatayo ako sa tabi niya, umiiyak ng walang tigil. Umalis ang eroplano. Tumingin ako sa labas at nakita kong puno muli ng kandila ang airport. Bumaling sa akin ang reyna at sinabi ang huling pangungusap bago tumagos ang eroplano sa ulap. Henrik, sabihin mo sa mga taga-Denmark na mula ngayon, ang kanilang reyna ay wala ng gintong korona, ngunit magkakaroon siya ng pusong mas malaki kaysa anumang korona dahil ang pusong iyon ay hinulma sa Pilipinas. Nagbigay ako ng mano sa kanya at sa lupa ng Pilipinas na paliit ng paliit sa ilalim ng pakpak ng eroplano. Alam ko na ang tunay na himala ay hindi ang pananatili sa throne mula pa noong sinaunang panahon, kundi ang pagpayag na matunaw ang throne at muling mabuo ng pag-ibig mula sa lupaing matagal naming hinamak. At ngayon, ang Danish monarchy ay hindi namatay. Ito ay muling ipinanganak sa lupaing tinatawag na Pilipinas. Ang eroplano ay tumagos sa ulap sa ibabaw ng Andaman Sea. Nakatayo ako sa tabi ng reyna sa kanyang pribadong silid. Nakasuot pa rin siya ng puting Filipiniana at salakot. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na lotus flower na ibinigay ng bata sa National Shrine. Henrik, sabi ng reyna nang hindi tumitingin, nagtaka ka ba kung bakit tayo nakaligtas sa loob ng 1,000 taon? Nagbigay ako ng mano. Kamahalan, akala ko po dahil tayo ang pinakamodernong monarchy. Mahina siyang tumawa. Mali, nakaligtas tayo dahil mahal tayo ng mga tao. Ngunit sa huling 50 taon, nakalimutan na natin kung ano ang dapat na ipagpalit para sa pag-ibig. Bumaling siya at tiningnan ako ng diretsyo. Ngayon, tinuruan tayo ng Pilipinas na ang tunay na pag-ibig ay ang pagpayag na makita ng mga tao na handa kang mamatay para sa kanila, hindi lang ang ngumiti sa kanila sa National Day. Umiyak ako nang hindi ko namalayan dahil naintindihan ko agad kung ano ang gagawin niya pagbalik namin sa Copenhagen. Lumapag ang eroplano sa Vongst F Air Base bandang 6 AM lokal na oras. Madilim pa rin ang taglamig sa Denmark, ngunit ang naghihintay sa amin ay ang pinakadakilang liwanag sa kasaysayan ng royal family. Ang lahat ng kalye mula sa airport patungo sa Amalienborg Palace ay punong-puno ng milyon-milyong tao. May hawak silang watawat ng Denmark na may dilaw at pulang ribbon. May hawak silang mga sign na nagsasabing, "Welcome home, Danish Queen." Ang mga bata ay may hawak na mga larawan ng reyna na nakasuot ng salakot na kahilera ng mahaba. Ang mga matatanda ay umiiyak at kinakanta ang national anthem. Mabagal na dumaan ang royal car sa gitna ng maraming tao. Binuksan ng reyna ang bintana at nagbigay ng mano at nagbigay galang sa Filipino style sa lahat ng nakakita. Umiyak ang mga tao sa buong lungsod. Pagdating sa palace, hindi sumakay ang reyna sa golf cart tulad ng dati. Naglakad siya ng walang sapin sa paa sa palace courtyard. Ang marble floor ay napakalamig kaya kailangan kong mag-angat ng paa ng salitan. Nagtulakan ang mga tao hanggang sa kailangang buksan ng security ang pintuan para papasukin silang lahat sa courtyard. Umakyat ang reyna sa balcony ng palace na dating ginagamit para sa taunang royal address. Itinaas niya ang salakot sa ibabaw ng kanyang ulo
at nagsalita sa isang malakas na boses na umalingaw-ngaw sa buong square. Minamahal na mga taga-Denmark, inakala ko na ang tunay na korona ay ginto at hiyas. Ngunit ang 5 araw sa Pilipinas ay nagturo sa akin na ang pinakadakilang korona ay ang pag-ibig na ibinibigay ng mga mamamayan ng may kusang loob. Huminto siya at tinanggal ang lahat ng royal insignia at inilapag sa sahig ng balkoni. Mula ngayon, hindi ko na isusuot ang gintong korona. Isusuot ko lang ang salakot na ito para paalalahanan ang sarili ko at ang lahat ng Danish royals na ang tunay na kadakilaan ay wala sa itaas ng mga tao, kundi ang pagpayag na bumaba sa ilalim ng kanilang mga paa. Para sa isang araw, itataas nila tayo sa kanilang balikat ng may pag-ibig. Yumuko siya ng malalim hanggang sa dumikit ang salakot sa marble floor. Tumahimik ang buong square at pagkatapos ay sumabog sa iyak at palakpakan. Isang batang babae ang tumakbo pataas sa balcony stairs, may hawak na isang flower crown na siya mismo ang humabi at isinuot sa reyna kapalit ng gintong korona. Yumuko ang reyna at hinalikan ang bata at nagsalita ng dahan-dahan para makuha ng kamera. Ito ang korona na pinapangarap ko sa buong buhay ko. Nang gabing iyon, naglabas ang reyna ng isang opisyal na proklamasyon. Winakasan ang paggamit ng lahat ng mararangyang royal cars, pinalitan ng electric bicycles at electric vehicles. Binawasan ang royal budget ng 40% at ginamit para magtayo ng Salakot Crown Foundation para tulungan ang mahihirap na bata at magsasaka sa buong Denmark. Inanunsyo na ang lahat ng miyembro ng royal family ay kailangang mamuhay kasama ng mga mamamayan ng hindi bababa sa 1 buwan bawat taon nang walang espesyal na proteksyon. Inimbitahan ang Filipino leader na bumisita sa Denmark at sasalubungin siya ng reyna na nakasuot ng barong Tagalog at salakot. Nakatayo ako, umiiyak ng walang tigil dahil alam ko na hindi ito ang katapusan kundi ang simula ng bagong Danish monarchy. Nang gabing iyon, tinawag ako ng reyna para sa huling pribadong pagpupulong. Inabot niya sa akin ang lumang salakot. Henrik, ikaw ang naglakbay kasama ko mula sa unang araw. Ang salakot na ito, pakiusap, ingatan mo. Lumuhod ako para tanggapin ito. Kamahalan, iingatan ko po ito habang buhay. Ngumiti siya at sinabi ang pangungusap na nagpaiyak sa akin ng pinakamatindi. Huwag mo na akong tawaging kamahalan. Tawagin mo na lang akong ate dahil mula ngayon, hindi na tayo reyna at bodyguard. Magkapatid na tayo na muling ipinanganak sa iisang lupa. Yumuko ako at hinalikan ang kanyang mga paa at hinalikan ang salakot sa aking mga kamay. Dahil ang salakot na ito ay hindi lang sombrero ng magsasaka. Ito ang tunay na korona ng pinakadakilang monarchy sa mundo. Isang monarchy na handang tanggalin ang gintong korona para isuot ang korona mula sa puso ng mga tao. At ako, si Henrik Larsen, dating mapagmataas na opisyal ng Denmark, ay namatay na ngayon. At muling ipinanganak bilang isang Pilipino sa puso na may bagong apelyido sa aking isip, ang taong nagmamahal sa Pilipinas ng higit sa buhay. 1 taon ang lumipas, spring ng 2026, Amalienborg Palace. Nakatayo ako sa harap ng cabinet meeting room, nakasuot ng dark blue barong Tagalog, may burda ng Danish Royal Seal at ng Filipino Presidential Seal sa bulsa. Sa aking lapel ay may maliit na salakot pin. Ang bago kong posisyon, Special Representative for the Salakot Crown Project. Ang appointment order ay nilagdaan mismo ng reyna. Ngayon ang araw ng pag-aanunsyo ng pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng Danish monarchy, ang proyektong Isang Baryo, Isang Royal. Pumasok ang reyna sa meeting room. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse, jeans at sneakers. Sa kanyang ulo, ang isang bagong salakot na ipinadala ng mga tao sa purok liwanag sa bukid noong nakaraang buwan. Tumayo ang lahat ng kalihim. Wala nang nangahas na magsuot ng suit at tie. Nagbigay ang reyna ng mano sa lahat bago nagsimula ang kanyang address na may ngiti. Ngayon, ipapahayag namin na bawat taon, ang lahat ng miyembro ng Danish Royal Family ay kailangang mamuhay sa isang baryo sa Pilipinas sa loob ng 1 buong buwan, walang espesyal na bodyguard. Walang marangyang kotse, simpleng damit lang at pusong handang matuto. Tumahimik ang meeting room. Pagkatapos, sumabog sa palakpakan. Itinaas ng kalihim ng pananalapi ang kanyang kamay. Paano po ang budget, kamahalan? Ngumiti ang reyna. Ibinenta na ang lahat ng royal cars. Ibinenta ang isang royal plane. Ibinenta ang 3 reserve gold crowns sa vault. Ang lahat ng pera ay ginamit para magtayo ng foundation
para ipadala ang mga batang taga-Denmark para matuto sa Pilipinas at ipadala ang mga batang Pilipino para makita ang tunay na hige sa Denmark. Itinaas ko ang aking kamay. Ate, hinihiling ko po na magdagdag tayo ng Salakot School sa Denmark. Turuan ang mga bata na ang isang mabuting pinuno ay hindi ang nag-uutos sa iba, kundi ang huling kumain at ang unang tumulong sa iba. Tumango ang reyna. Sang-ayon. Nang gabing iyon, dinala ako ng reyna sa kanyang pribadong silid. Binuksan niya ang isang lumang safe, kinuha ang isang Nara box. Sa loob ay ang tunay na gintong korona ng royal family na hindi na muling isinuot mula noong bumalik mula sa Pilipinas. Itinaas ng reyna ang korona at inilagay sa tabi ng lumang salakot na ibinigay ko sa kanya noong 1 taon. Henrik, nakikita mo ba? Alin sa dalawang ito ang mas mabigat? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan, ang salakot po. Dahil bitbit nito ang pag-ibig ng buong bansa, ngumiti ang reyna at kinuha ang salakot, isinuot sa akin. Mula ngayon, ikaw ang una sa kasaysayan ng Denmark na binigyan ng karangalang isuot ang korona mula sa reyna nang hindi ka royal. Lumuhod ako, umiiyak. Hindi po ako karapat-dapat. Itinaas ako ng reyna at niyakap ng mahigpit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, ikaw ang pinakakarapat-dapat dahil ikaw ang taong naglakas loob na baguhin ang sarili mo una para mabuhay muli ang ating royal family. Nang gabing iyon, kumalat ang balita sa buong mundo. Danish Queen, ibinigay ang Salakot Crown sa dating bodyguard, ipinahayag bilang unang Knight of Humility ng kaharian. Nagsimulang humabi ng salakot ang mga bata sa Denmark sa buong bansa. Nagdagdag ang lahat ng paaralan ng klase sa social humility. At bawat taon, sa kaarawan ng reyna, hindi nagpapadala ang mga tao ng bulaklak kundi ng salakot na sila mismo ang humabi. Tungkol sa akin, bawat umaga, gumigising ako, nagsusuot ng barong Tagalog, nagsusuot ng tsinelas, at tumatayo sa harap ng palas, nagbibigay galang sa mga taong dumadaan. Sinimulan akong tawagin ng mga taga-Denmark na Sir Salakot, ngunit alam ko na ang tunay na karangalan ay wala sa tawag, kundi sa pusong pumayag magbago. 1 taon ang lumipas, nakatanggap ako ng liham mula kay Nanay Rosa, mahal kong anak Henrik, napakaganda ng ani ngayong taon sa Purok Liwanag sa Bukid. Pinangalanan ng mga tao ang bagong uri ng bigas na Reyna Margrethe Rice. Dahil lumaki ito sa putikan, ngunit nagbigay ng pinakamabangong butil katulad ng puso ninyo. Nang matapos kong basahin, nagbigay ako ng mano sa liham at nagbigay galang sa langit. Dahil alam ko na ang tunay na himala ng buhay ay hindi ang pagkakaroon ng gintong korona, kundi ang pagpayag na isakripisyo ito, kapalit ng puso ng mga tao. At ang pusong iyon, ibinigay ng Pilipinas sa akin, sa aking reyna, at sa buong Danish monarchy, magpakailanman. Taong 2030. Ang pinakamainit na tag-init sa Copenhagen sa loob ng 1 siglo. Nakatayo ako sa isang bagong tulay na katatapos lang itayo. Ang opisyal na pangalan, Philippines-Denmark Friendship Bridge. Ngunit tinatawag ito ng mga tao na Salakot Bridge. Dahil sa gitna ng tulay ay may 10-meter na concrete pillar. Sa tuktok ay may isang dambuhalang salakot na gawa sa tanso, kumikinang sa ilalim ng araw. Ngayon ang opisyal na araw ng pagbubukas ng tulay. Personal na dumalo ang reyna, nakasuot siya ng barong Tagalog at slacks. Leather sandals na gawa ng mga tao sa Purok Liwanag sa Bukid ang suot niya. 86 taong gulang na siya, ngunit malakas pa rin ang kanyang pangangatawan. Sa tabi niya ay ang kasalukuyang reyna ng Pilipinas, nakasuot ng bright red Danish dress at isang flower crown na hinabi ng mga batang taga-Denmark. Pareho silang magkahawak kamay at pinutol ang ribbon na nakatali sa banana fiber at pulang sinulid ng Denmark. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao sa magkabilang panig. Mabuhay ang mga reyna! Long live the queens! Nakatayo ako sa likuran nila. Ngayon, ako ay 72. Puti na ang buhok ko, ngunit nakatayo pa rin ng tuwid. Sa aking lapel ay ang bago kong medalya, Knight Defender of the Salakot Crown Forever, na iginawad ng reyna ng Denmark, at Ambassador of Goodwill for Life of the Republic of the Philippines, na iginawad ng pinuno ng Pilipinas. Ako lang ang nag-iisang tao sa mundo na nabigyan ng ranggo ng 2 royal families ng sabay-sabay. Pagkatapos ng seremonya, lumapit sa akin ang reyna. Kinuha niya ang orihinal na salakot, ang nabasa ng putik 6 na taon na ang nakalipas, ang salakot na isinuot niya noong araw na binago niya ang kasaysayan. Iniabot niya ito sa akin. Henrik, ngayon, ibibigay natin ito sa mundo.
Pero bago iyon, ibibigay ko ito sa iyo bilang huli. Dahan-dahan akong lumuhod. Bahagyang nanginginig ang aking tuhod. Isinuot sa akin ng reyna ang salakot gamit ang 2 kamay at bumulong para ako lang ang makarinig. Ikaw ang nagpalakas ng loob ko para tanggalin ang gintong korona dahil ikaw ang naglakas loob na tanggalin ang kayabangan mo. Una, salamat, kuya namin. Yumuko ako at hinalikan ang kanyang mga paa. Ang luha ko ay tumulo sa sahig ng tulay. Pagkatapos, naglakad ang reyna sa gitna ng tulay. Itinaas niya ang salakot na iyon at inilagay sa glass case na inihanda. Ang sign sa ibaba ay nakasulat sa Danish. Ang tunay na korona ay wala sa ulo kundi nakatago sa puso ng mga tao. Sa Tagalog, ang pinakadakilang korona ay ang pag-ibig na ibinibigay ng mga mamamayan ng may kusang loob. Malakas ang hangin. Ang salakot sa glass case ay dahan-dahang umikot tila kumakaway. Nang gabing iyon, naglakad ako pabalik sa bahay sakay ng electric train tulad ng dati. Ang bago kong bahay ay isang maliit na apartment sa Norebro, katabi ng mga Filipino students na nag-aaral ng masters. Pagpasok ko sa pinto, isang larawan lang ang nasa dingding. Ang larawan ng reyna ng Denmark na nakaluhod sa putikan sa palayan basang-basa niyayakap si Nanay Rosa. Sa ilalim ng larawan, may sulat kamay na mensahe. Para kay Henrik, ang taong muling gumawa sa akin na maging tao. With love, Margaret. Bawat gabi, nagbibigay ako ng mano sa larawang iyon at umupo para isulat ang huling liham sa aking anak at mga apo. Mahal kong mga anak at apo, kung isang araw ay itanong sa inyo ng mundo kung sino ang pinakadakilang monarchy sa kasaysayan, sagutin ninyo, ito ang monarchy na nagkaroon ng gintong korona, ngunit pumayag na tanggalin iyon para isuot ang korona na gawa sa dayami. At ang monarchy na iyon ay muling ipinanganak noong Nobyembre 11, 1925 sa lupaing tinatawag na Pilipinas. With love, from a grandfather who died and was reborn, Henrik Larsson, Sir Salakot forever. Isinara ko ang liham at tumingin sa labas ng bintana. Orange ang kalangitan ng Copenhagen, ngunit sa puso ko, naririnig ko pa rin ang ulan sa Benguet, naririnig ko ang sigaw ng mga bata ng mabuhay, at naaamoy ko ang putik mula sa purok liwanag sa bukid. Nagbigay ako ng mano sa langit at bumulong. Salamat Pilipinas sa pagpatay mo sa aking kayabangan at sa muli mong pag-usbong sa akin sa pag-ibig. Dahan-dahang humihip ang hangin, tila sumasagot ang lupa ng Pilipinas. Maligayang pagbabalik sa bahay, magpakailanman.